Sakay na! Ano ang radyo mo? Sa Bicol, Idol! Pagising sa umaga, pag-asa ay laging dala. Radyo lagi nang kasama, anumang panahon ay ligaya. Ang bago niyong idol sa tugtugan, impormasyon, balita at kasiyahan. Idol mo at idol ko. Sa Bicol, Idol. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Bakit ka bibili sa live selling ng Oceans? It's because we have collector's plants at a low cost, yet high quality. Madami ditong choices. We have different varieties of philodendrons, calathea, aglonema, monstera, syndactis, alocasia, and caladium. From common to rare, meron ng Oceans. And we promise to provide the best quality of packaging to your plants. A legally registered business with a very efficient system. And our live selling is fun, professional, and not boring. Plus, we ship nationwide. Safe, mabilis, at mura ang shipping fee. We do airport to airport, JRS, Flash Express, bus shipping through Florida Bus, Victory, Bartas, and Superlines, and door-to-door delivery. So choose Oceans if you want the finest plants. Watch Oceans live selling Monday to Friday, 7 p.m. onwards, Saturday and Sunday, 10 a.m., 7 p.m. Tara, manood ng live selling ng Oceans at mag-mine na, spreading happiness through plants. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources DENR. Gayon din, ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga ilegal na gawain ay maaaring makumpiska. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Malinig na tubig ang primerong depensa sa mga kailangan. Dati kang dai pa kaming poso, kukuha sa mga bubon. Sustainabling tubig para sa padagos na pag-asenso kan ekonomiya. Panahon, madumang ka, malakaw ka mga tabang kilometro, maaro. Libreng patubig para sa mga bayong mapagkukuanan. Lain naman po nito kay kuhan na maglakaw ning 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inumon. Huli tayaw na po sa komunidad ng buong malinig asin bastante tubig. Solar-powered water system. Konseptong Ako Bicol para sa mga Bicolano. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Ang NGP o National Greening Program. Ini priority program kan gobyerno sa lado ng reforestation. May tuyo na makapagtanom ng 1.5 billion seedlings ng kahoy sa 1.5 million hektarya ng karagaan siring sa forest lands, mangrove and protected areas, ancestral domain, civil and military reservations as in urban areas sa Bilog na Nasyon poon 2011 sa GOD 2016 sa tuyang suportahan ang National Greening Program. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph.
De kalidad na mga gamit ba ang hanap nyo? Mapaggamit man sa trabaho o sa kwarto, sa opisina o sa kusina, maging sa eskwela. Pero presyong abot kaya? Lahat ng yan matatagpuan sa Anjana Trading. Anjana Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjana Trading ay matatagpuan sa Felipe 2 Street at Vicente Basile Street, Daet, Camarines Norte. Bisitahin rin ang Anjana Trading sa Naga City, Iriga City, Baao, Pili, Nabua, Ligao at Pulangi. Tara na! Andyan na! Anjana Trading! Nandyan na sa antena. Halika na sa antena. May swerte pa sa antena. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. My station. 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol, Idol. Member KBP. Idol, balita. Unang putok. Kalipunan ng patas, balanse at putok na mga balita. Idol Balita. Unang putok. Idol, balita. Unang putok. Oras sa buong Pilipinas, 10 minuto na makalipas ang ika-5 ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Putok na balita. Magandang umaga muli mga idol. Sa headlines ng mga putukan na balita. Isang lalaking miyembro ng Alcanza Gun for Hire Group arestado sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Putok na balita. Headlines. 5 katao na nagnanakaw ng bakal huli sa barangay official sa bayan ng Daet. Putok na balita. Headlines. 2 katao arestado sa magkahiwalay na warrant of arrest na implementasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Albay. Putok na balita. Headlines. 21 anyos na lalaki sa Daragan Na balita. Headlines. 3 katao arestado dahil sa illegal na tupada sa Biraca, Catanduanes. Putok na balita. Headlines. At isa arestado sa kinasang bypass operation sa lungsod ng Sorsogon. Putok na balita. Headlines. Lalaki sugatan matapos umanong saksakin ng kainuman sa bayan ng Bagamanok, Catanduanes. Putok na balita. Headlines. At nagpapatayan ng bukis sa LTL arestado sa Naga City. Putok na balita. Headlines. 3 katao arestado dahil sa illegal na tupad naman sa Biraca, Catanduanes. Putok na balita. Headlines. Putok na balita. Sa headlines naman ng mga balitang pambansa. Restriction sa publikong transportasyon at establishmento para sa mga hindi bakunado. Labag umano sa konstitusyon ayon kay PAWA Chief. Putok na balita. Headlines. Unvaccinated versus COVID-19 pwede pa rin niyang bumahe pero bawal sa pampublikong transportasyon. Putok na balita. Headlines. Ilang pasahero stranded sa labas ng Maynila Northport dahil sa swab test requirements ng LGUs. Putok na balita. Headlines.
Tatlong preso nakatakas sa Bilibid Maximum Security Compound. Hot operation ongoing. Putok na balita headlines. At Philippine Embassy sa New Zealand binabantayan ang lagay ng mga Pinoy sa Tonga matapos ang pagputok ng bulkan. Putok na balita headlines. Billbox pinawi ang pangamba sa publiko matapos umabot sa shockwaves ng Tonga volcanic eruption sa ilang lugar sa Pilipinas. Putok na balita headlines. Manila City Government balak gawing vaccination site ang Manila Zoo. Putok na balita headlines. Sa balitang international, US at Canada naghahanda na sa pagtama ng snowstorm. Putok na balita headlines. Sa balitang pampalakasan, Osaka pasok na sa second round ng Australian Open. Putok na balita headlines. Balitang showbiz, Ivan Alawi nagpositibo sa COVID-19 kasama ang ina at kapatid nitong lalaki. Putok na balita headlines. Balitang pangkalakalan, ekonomiya sa bansa mahina pa rin dahil sa COVID-19. Putok na balita headlines. Balitang pangkalusugan, booster shot sa mga COVID survivors mas pinaaga ayon sa Department of Health. Putok na balita headlines. At yan na po mga idol ang headlines ng mga putok na balita. Putok na balita headlines. Tamang oras natin sa buong kapuluan 5:15 in the morning. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Anjana Trading. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Putok na balita. Putok na. Araw po ngayon mga idol ng Martes. Putok na balita. Putok na. 18 ng Enero ng taong 2022. Putok na balita. Putok na balita. Muli isang magandang umaga mga idol. Ito po ang Martes na edisyon ng Patas, Balanse at Putok na Pagbabalita dito po sa Idol Balita Unang Putok na mapapakinggan sa 88.9 Bicol Idol FM Daet. Putok na balita. Putok. Sa ngalan po mga idol ng buong pulsa ng News and Current Affairs, ako po ang inyong magiging tagapagatida Balita, Idol Nolik Sale. Putok na balita. Putok na balita. Samantala mga idol, dakuhin na natin ang mga detalye ng mga putok na balita. Putok na balita muna tayo dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Putok na balita. Putok na balita. Mga idol, arestado umano ang isang lalaki na miyembro ng Alcanzagan for Hire Group noong dakong alas 3 ng hapon ng Enero 16 noong 2022 sa Purok 7, Barangay Poblacion sa Santa Elena, Camarines Norte. Kinilala ang akusado sa alias na Jerry, 38 anyos, binata at residente ng Purok 2, Barangay Manlukugan, Binson sa Camarines Norte. Aresto ang akusado sa pamamagitan ng operasyon ng Oplan Bullying ng mga tauhan ng pulisya sa pangunguna ng Paracali Municipal Police Station, katuwang ang Santa Elena Municipal Police Station at Philippine Army. Sabisa na rin ng warrant of arrest para sa kasong murder at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na pinalabas ni Presiding Judge ng RTC Branch 41 ng Daet, Camarines Norte, at walang rekomendadong piyansa. Sa ulat ng otoridad, ang akusado at suspect ay suspect din umano sa pamamaril sa isang 63 anyos na babaeng negosyante na nagresulta ng pagkakamatay nitong Pebrero ng taong 2021 na naganap sa Barangay Batubalani, Paracali. Ito rin ay nagtatago sa bayan ng Santa Elena para takasan ang kanyang kasalanang ginawa. Sa kasalukuyan mga idol, ang nasabing personahe ay nasa kustodiya na ngayon ng Paracali MPS para sa kaukulang disposisyon. Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Tamang oras natin mga idol, 18 minuto na makalipas ang 5 ng umaga, 5:18 in the morning. Putok na balita. Putok na balita.
Samantala mga idol, dito pa rin tayo sa mga putok na balita sa lalawigan ng Camarines Norte. Huli umano ng barangay official o ng mga barangay official ang 5 lalaki na nagnanakaw ng mga bakal sa barangay Alawihaw, Daet, Camarines Norte noong Enero 16 ng gabi. Inilala ang naaresto na sina alias Lito, alias Atoy, Nakambal, 23 anyos, at siyang alias Anton at alias Franco, parehong minor de edad. Habang nakatakas naman ang ikalima sa kanilang kinilalang si alias Jan, na isa ring minor de edad. Nakalauna naman ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Kasong pagnanakaw ang sasampa sa 5 na nasa kustodiya na rin ngayon ng Daet Municipal Police Station para sa kaukulang pagpapasya. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 19 na minuto na po makalipas ang 5 ng umaga. Ang oras pong yan ay atid sa inyo ng Ocean Grown Farm, spreading happiness through plants, na matatagpuan po dito sa Luisito Street, Barangay 2, Daet, Camarines Norte. Tamang oras mga idol, 5:20 in the morning. Samantala, dakuhin naman natin ang mga putok na balita mga idol sa labas po ng ating impilan. Putok na balita tayo mga idol. Mula po sa Albay, 2 katao arestado sa pagkahiwalay ng warrant of arrest na implementasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Albay. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Idol Ray Sibiliano. Ray, iputok mo. Idol Live Report. Arestado ang 2 persona mula sa lalawigan ng Albay matapos ang isinagawang magkahiwalay na warrant of arrest implementation ng mga otoridad kahapon, Enero 17. Sa lungsod ng Ligao, naaresto ang isang kabo ng small town lottery na kinilalang si Ernesto Boras Rintoy, 51 anyos, may asawa at residente ng Purok 6, Barangay Tumulin sa kaparehong lungsod. Sa ulat ng Ligao City Police Station, naaresto si Rintoy sa bisa ng warrant of arrest na inisyu noong February 27, 2015 sa ilalim ng Criminal Case Number 6693 para sa kasong paglabag sa Section 3B ng Republic Act 9287 as amended by Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling Law na may piyansang 16,000 pesos. Mula naman sa bayan ng Libon, arestado naman si Rosalina Ablang Agnas, 52 anyos, may asawa, housewife at residente ng Barangay Nogpo sa Naturang Bayan. Sa impormasyong nakalap mula sa Libon Municipal Police Station, naaresto ang persona ng mga otoridad na armado ng warrant of arrest sa ilalim ng Criminal Case Number 11528-L na may petsang December 16, 2021 para sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 na may piyansang 10,000 pesos. Sa kasalukuyan ay nasa pangalaga na ng mga otoridad ang 2 sospek para sa kaukulang disposisyon. At yan ang putok na balita mula dito sa lalawigan ng Albay. Ito po si Idol Ray Sibiliano para sa mas pinagkakatiwala ang himpilan. 89.1 Idol FM Legazpi sa Bicol, Idol. Ang balitang yan ay atid sa inyo ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Putok na balita! Putok na balita! Maraming salamat Idol Ray Sibiliano mula sa 89.1 ng Idol FM Legazpi. Samantala mga idol, isang 21 anyos na lalaki sa Daraga arestado dahil sa 3 kasong child abuse. Ang detalye mga idol ng putok na balitang yan kay Idol Jun Arganda. Idol Jun, iputok mo. Idol Live Report. Arestado ang 21 anyos, binata construction worker, residente ng Purok 3, Barangay Kidako, Daragalbay, umaga kahapon ni 17 ng Enero, taon kasalukuyan, sa kanyang tinitirahan sa Purok 3, Barangay Kidako, Daragalbay, ng pinagisanghanay ng Daraga Municipal Police Station, RACO 5, sa bisa ng warrant of arrest sa 3 kasong child abuse, 40,000 pesos, 120,000 pesos at 120,000 pesos ang ipinataw na piyansa sa akusado para sa kanyang pansamantalang kalayaan.
Sa kasalukuyan, ang arestado na persona ay nakakustodi sa Daraga Municipal Police Station para sa kaukulan disposition. At yan ang putok na balita mula dito sa bayan ng Daraga. Ito sa Idol Jun Arganda sa mas pinagkakatiwalaan ng Pilan. 89.1 Idol News FM Ligaspi sa Bicol. Idol. Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 5:23 and the morning. Samantala mga idol, tuloy-tuloy tayo sa pagbuhos ng ating mga balitang lokal. Mga putok na balita naman tayo mga idol. Arestado naman ang isang lalaki sa pinasang buy-bus operation sa lungsod ng Sorsogon. Ang detalye mga idol ng putok na balita niya na kay Gilbert Sabanal. Idol Gilbert, iputok mo. Idol Live Report. Arestado ang isa katao matapos ay kinasang buy-bus operation ng mga otoridad sa Kalye Putol, Barangay Piot, West District sa lungsod ng Sorsogon, dakong alas 11 ng umaga kahapon, ika-17 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilalang na arestong sospek na si Alvin Tormes Benetes, 34 anyos, residente ng Barangay Burabod sa naturang lungsod. Ayon sa ulat, naaresto ang nasabing sospek ng mga personahe ng Sorsogon CPDEU sa koordinasyon ng PDEA Region 5 matapos mapagbentahan ng isang pulis na nagpanggap na isang pusher buyer kung saan positibo silang nakabili ng isang piraso ng plastic sachet na nagdalaman ng hinihinalang shabu sa halagang 1,000 pesos. Samantala, mahaharap ang naturang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa lalawigan ng Sorsogon, Idol Gilbert Sabanal, para sa mas pinagkakatiwalaang himpilan, 89.1 Idol News FM Ligaspi sa Bicol, Idol. Ang balitang yan ay atid sa inyo ng Ocean Grown Farm, spreading happiness through plants. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 5:25 in the morning. 25 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga. Samantala mga idol, putok na balita mo naman tayo mula sa Catanduanes. Arestado umano ang 3 katao dahil sa illegal na tubada sa barangay Palta Small sa bayan ng Bira, Catanduanes. Inilalang akusado na sina Hila Tablizo, Ibeyo, 59 anyos, may asawa, magsasaka. Efren Ramirez Itabor, 69 anyos, may asawa, at si Jose Sonyega Tria, 55 anyos, byudo, isang karpentero at pawang mga residente ng nasambit na barangay. Batay sa impormasyon na kalap mula sa Birac Municipal Police Station, nahuli sa akto ang mga akusado sa pagtutupad matapos ang isinagawang operasyon ng kanilang hanay at Catanduanes sa Provincial Intelligence Unit sa pangunguna ni Patrolman Noel Mendez sa ilalim ng supervision ng Police Major Robert Kevin Caparraso. Na-recover naman mula sa mga suspect ang 2 patay na panabong na manok at 2 piraso ng tari at mamustang may iba't ibang diminisyon. Sa ngayon, ang hawak ng Birac Catanduanes Municipal Police Station ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa presidential degree ng 1602 o anti-illegal gambling law. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tamang oras natin na 5:27 in the morning. Mga idol, nagpapataya naman ng bukis sa LTS o STL. Arestado dahil sa arestado mano sa Naga City. Ang kabuang detalye mga idol ng putok na balitang yan na kay Idol Melvin Machado. Idol Melvin, iputok mo. Idol Live Report. Alas 4:30 ng hapon kahapon na maaresto ang suspect na si Joel Bena E. Alfonso, 41 years old, residente ng Zone 5, Metroville, Barangay Samang, Lungsod ng Naga, dahil sa pagpapatay umano ng PCSO STL Bukis sa naturang barangay. Isang operatiba ng Naga City Police Office na nagkunwaring tataya nang maaktuhan ang suspect na nangungolekta at naglilista ng taya, papelitos, ballpen at tayang 340 pesos ang na-recover sa suspect na maharap umano sa paglabag sa Republic Act 9287.
Yan ang putok na balita, Idol Melvin Machado para sa pinagkakatiwalang impilan, 105.5 Idol FM Naga City, sa Bicol, Idol. Putok na balita! Putok na balita! Maraming salamat, Idol Melvin Machado mula po dyan sa 105.5 ng Idol FM Naga. Samantala mga idol, huling kabit balitang lokal tayo. Putok na balita mga idol mula po dyan naman sa Nabua, Camarines Sur. Arestado umano ng mga otoridad ang isang newly identified drug personality sa bayan ng Nabua matapos ang isang drug bypass operation. Kinilala ang suspect na si Goldie Catinlang, Mahusay, 26 anyos, residente ng barangay Siramag Sabay ng Balatan. Ayon sa Nabua Municipal Police Station, maglalako umano ng isda ang pangunahing hanap buhay ng suspect. Nitong alas 9:30 ng umaga kahapon ay hindi na isda kundi sabuna ang nire-repack ng suspect sa kanyang tahanan. Nahuli sa suspect ang 2 pakete ng sabunat sa tahanan ng suspect. Sa kasalukuyan, inahanda na isasampang kaso laban sa suspect. Maaaring maharap sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, abangan ang mga detalye mga idol ng mga putok na nabalitang pambansa. Dito lamang po yan sa pagbabalik po ng Idol Balita, unang putokan na mapapakinggan sa 88.9 ng Bicol Idol FM Diet sa Bicol Idol. Pagising sa umaga, pag-asa ay laging dala. Radyo lagi nang kasama, anumang panahon ay ligaya. Ang bago niyong idol sa tugtugan, impormasyon, balita at kasiyahan. Idol mo at idol ko. Sa Bicol Idol. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. My station. 88.9 Idol FM Diet. Sa Bicol Idol. Member KBP. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay. Lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Idol, balita, putok. Muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Tamang oras natin mga idol, 31 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga or 5:31 in the morning. Mga idol, dakuhin na po natin ang mga detalye, mga putok na balitang pambansa. Mga idol, makinig po. Umapila mo na mga idol ang Attorney's Office of Power na pinapatupad na restriction sa pamahalaan para sa mga individual na hindi bakunado laban sa COVID-19. Ito ay sa gitna ng kasalukuyang pagbabawal ng mga naturang individual sa pampublikong transportasyon at establishmento. Sinabi ni Tipaw Chief Persiada Reyada Acosta ay tinuturing na anyang labag sa konstitusyon ang naturang mga alituntunin dahil sa may lalabag umano itong karapatang pantao at discriminatory. Ito rin po ay hindi sa mga bakunadong individual. Mga idol, nakasaad kasian niya sa Republic Act 11525. Ang programa ng pagbabakuna ay experimental na
experimental pa lamang at walang liability sa isang kumpanya na maging Department of Health kapag nangyari niyang isang individual na nagbabakuna laban sa COVID-19. Paliwanagan niya, ang mga bakunang tinuturok ngayon laban sa nasabing virus ay pawang mga emergency use authorization lamang at wala pa tong certification na product registration mula sa CPR na nagpapakita ng mayroong quality, efficacy at ligtas na mga bakunang ito. Nakasaad din anya sa nasabing batas na ang vaccination cards ay hindi dapat gamiting mandatory requirements sa mga paaralan, trabaho at government transaction. Tag pa rin anya ng opisyal, hindi na naging kongreso na rin anya ang lokal na pamahalaan dahil sa pagkakaiba-iba ng ordinansang ipinapatupad. Sa halip na anya magpatupad ng iba't ibang restriksyon na magsisikil sa kalagayan ng mga tao na kinakailangan anya gawin ng LGU na kumbinsa ng maayos ang mga kanilang mga nasasakupan na hindi pa bakunado na magpabakuna na laban sa COVID-19 na. Dapat din anya maging pantay-pantay ang pagtingin ng tao dahil sa hindi porket bakunado ay hindi na tatamaan ng COVID-19. Wala rin anyang valid distinction ang tanging hindi pa naman nababakunahan ang matatamaan ng nasabing sakit dahil kung bakit na maituturi itong violation. Samantala, siniguro rin naman ng Fauci, handa silang tulungan ang mga sinumang lalapit sa kanila at decided silang maghain ng kaso ukol dito. Putok na balita! Putok na balita! At mga idol, kaugnay na balita tayo, balitang pambansa pa rin po. Nilinaw umano ng Department of Transportation o DOTR na walang direktiba silang inilalabas na pumipigil na sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 na biyahe. Ayon po kay DOTR Undersecretary for Legal Affairs, Reniel Paul Yebra, maaari naman pong makabiyahe ang mga unvaccinated person gamit ang ibang pamamaraan. Sa mga pampublikong transportasyon lamang po kasi anya pinagbabawal ang pagsakay sa mga ito. Base na rin sa mga nakasaad sa Department of Order na nilabas ng DOTR hingil sa No Vaccine, No Ride, no policy. Dapat ay maintindihan ang karapatan na makasakay sa mga dapat na balanse at responsibilidad dahil sa baling o bilang ng transportasyon regulator dahil sa pagpapanatili at tiyakin ang ligtas na pagbiyahe. Iginit din ni Yebra na ang paglabas ng No Vaccine, No Ride ay hindi anya paglabag sa Republic Act number 11251 o COVID-19 Vaccination Program Act. Nakasaad din sa naturang batas na ang vaccination cards ay hindi kinakailangan bilang requirements para sa edukasyon, implementasyon at transaksyon. Ayon pa kay Yebra, hindi kasama ang naturang provision access sa pampublikong transportasyon. Mga idol, ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Ocean Grown Farm, spreading happiness through plants. Putok na balita! Putok na balita! At mga idol, kaugnay na balita pa rin. Nagpapalipas ng gabi ng ilang mga pasahero sa labas ng Manila North Port Passenger Terminal matapos silang stranded dahil sa kulang ng kanilang requirements sa itinakda ng local government units ng kanilang sa kanilang pupuntahan. Karamihan sa mga pasahero na pawang bakunado na kontra COVID-19 pero rin sa kanila ay expired na ang dalang RT-PCR test result. Kaya naman niya, pira-pirasong karton na lamang na ang natulog o sa natulog ang ilan sa kanila. Ang iba pa ay wala pang suot na face mask. Wala rin physical distancing ng mga natutulog ng mga stranded na pasahero. Samantala, umapila naman ang pasaherong ito na nanggaling pa sa mga LGUs na gawing madali na para sa kanila para makauwi na sa kanilang mga probinsya. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, Friday 37 in the morning. Tuloy-tuloy po tayo sa busang ating mga balitang pambansa. Samantala mga idol, kaugnay po sa 3 presong nakatakas sa Bilibid. Ginimpirma ng pamunuan ng Bureau of Corrections na 3 preso ang nakatakas mula sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound kahapon ng alauna ng madaling araw ng Enero 17 ng taong kasalukuyan. Dahil dito agad naglabas ng flash alarm ng Bacoor bilang public warning. Ayon kay Bureau of Correction Bacoor, spokesperson Gabriela Kialaga,
Nakikipag-ugnayan na rin sila umano sa mga sa Philippine National Police para palakasin pa ang manhunt operation sa naturang mga nakatakas. Putok na balita! Putok na balita! Balitang pambansa pa rin mga idol, may git umanong binabantayan ng Philippine Embassy sa Wellington, New Zealand ang kalagayan ng mga Pilipino sa Tonga. Matapos naman ang pagsabog ng bulkan na matatagpuan sa ilalim ng tubig. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mayroong 87 mga Pilipinos ang nasa Tonga. 300 naman sa Samoa at 400 na Pinoy naman sa Fiji. Pinalikas ng mano ng mga otoridad sa matataas na lugar ang mga residente doon matapos itinaas ang tsunami warning. Labis din na tinamaan ng Nakol Alofa, ang capital Tonga dahil sa matinding pagsabog ng bulkan. Sinabi rin ni New Zealand Prime Minister Jacinta Ardern na walang anumang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, kaugnay na balita po, kaugnay sa pagputok ng bulkan. Binawi umano ng PhilCops o PhilBox ang pangamba ng publiko sa ulat na umabot sa ilang bahagi ng bansa ang shockwave mula sa pagsabog ng underwater volcano sa Tonga. Ayon kay PhilBox Yusek Renato Soledom, sa panayam ng sa mga media ay may detect ng mga makabagong instrumento ang ahensya ng pressure sound sa kaparehong volcanic eruption. Subalit nilino ng opisyal na normal lamang ito. Dagdag pa ni Soledom na hindi sila issue sa evacuation order dahil maliit lamang ang chance umano na magkaroon ng tsunami sa bansa. Kahit nakaraniwang epekto ng malalaking eruption sa lokasyon ng bansa. Pinaliwanag din na nagkakaroon ng shield effect tsunamis kung saan nahaharang na ang ilang island countries ang epekto ng tsunami. Anya pa, parallel source of tsunami sa Pilipinas ay hindi katulad ng Japan na nakaharap mismo sa mga baybayin ng Tonga. Kaya labis ang epektong dulot ng pagsabog. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tamang oras natin na 5:40 and the morning. Mga idol, Manila City Government naman. Plano ngayon ng Manila City Government na gamitin na ang bagong renovated sa Manila Zoo bilang vaccination site para sa mga senior citizens at mga bata may edad 5 hanggang 11. Sunod ito ng naging pahayag ng National Government Simulation Pediatric Vaccination sa unang linggo ng buwan ng Pebrero. Isa sa magandang lugar para sa nasabing pagbabakuna ay ang Manila Zoo, Zoological at Botanical Garden. Dahil sa 5 hektaryang recreation facility ay maaari ding open space. Pagkatapos ay niya ng mga bakunahan ay maaari makapasya ng mga bata kasama ang kanilang mga lolo at lola na mamasyal. Magkakaroon din anya sila ng tila pasilid sa bagong gawang Manila Zoo at marami ang mapapasyal sa nasabing lugar. Putok na balita! Putok na balita! Putok na balita! Putok na balita! Mga idol, tuloy-tuloy po tayo sa pagbuhos ng ating mga balita. Tapuin naman natin mga idol ang mga balita ng Balitang International. At sa pagdadako po ng Balitang International, bigyan po natin ang daan muna ang ilang pagpapaalala. Bawat uri ng buhay ay mahalaga para sa isa't isa. Maaaring isipin na ang isang uri ng ibon ay pwedeng wala sa likas na tirahan nito. Subalit, kung wala ang ibong ito, dadami ang pesting kinakain nito. Pesting pagkain naman ay palay, lubos na sumisira sa taniman. Pagkalugi sa hanapbuhay ng magsasaka, dulot din ay kakulangan ng bigas sa mga palengke. Kaya kung wala ang ibong ito, paano na ang kabuhayan nila? Paano na ang bigas natin? Kung wala yun, wala nito. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Ayan mga idol, ang paalalang yan ay mula po sa DENR. Putok!
Putok na balita. Putok na balita. Samantala, tamang oras natin mga idol, 5:42 in the morning. Putok na balita. Putok na balita. Tuloy-tuloy tayo mga idol, dakuhin na natin ang mga detalye ng mga putok na balitang international. Idol Balita International. Mga idol, sa ating balitang international, maraming flights ang nakansela at maraming residente ng US at Canada ang nawala ng supply ng kuryente dahil sa banta ng winter storm. Deklara na rin ng state of emergency ang Virginia, Georgia, North and South California o Carolina dahil sa nasabing sama ng panahon. Babala naman ng US National Weather Service na tatamaan ng malaking bahagi ng silangan parte ng bansa sa darating na 2 araw. Inaasahan kasi ang pagdating ng malaking yelo na lubang delikado sa mga motorista. Nagbabala rin niya na posibleng magbaha sa ilang lugar sa New York at ang ilang mga kalapit nitong lugar. Naglabas din niya ng storm warning ang Environment Canada dahil sa inasahang pag-ulan ng yelo sa probinsya ng Ontario. Aabot naman sa 2,400 flights ang kinansela ng US Airlines. Isa na naapektuhan dito ang Charlotte Douglas International Airport na nasa North Carolina. Putok na balita. Putok na balita. Mga idol, balitang pampalakasan naman tayo. Sa balitang pampalakasan natin mga idol, Osaka pasok na sa second round ng Australian Open. Mga idol, pasok na mauna sa second round ng Australian Open si defending champion Naomi Osaka. Ito ay matapos talunin niya si Camila Osorio ng Colombia sa score na 6-3, 6-3 Rod Laver Arena. Sa simula pa lamang umano ng laro ay tinambakan na ng Japanese tennis star ng kalaban na 5-0. Hindi na ito pinabayaan na makalabang pa ang Colombian tennis player. Susunod na makakaharap na niya nito ang sinumang magwawagi sa pagitan ni Diana at Madison Brengle. Putok na balita. Putok na balita. Samantala mga idol, balitang showbiz. Idol Balitang Showbiz. Mga idol, sa ating balitang showbiz, ibinunyag umano ni sexy actress Ivana Alawi na ito ay nagpositibo sa COVID-19. Ukol sa kanya, nakasama na nagpositibo rin sa ang kanyang ina, si Fatima, at ang kapatid na si Nash o Hash. Kahit na niya mahigpit nilang sinusunod at pinapatupad ang minimum health protocols, sa kanilang YouTube channel ay makikita ang paghina ng kanyang pangangatawan. Ibinahagi nito gaano siya kaingat. Kayong nagpapasilalim sila sa RT-PCR swab test 3 beses sa isang araw. Kung mayroong shooting ng teleserye, una na nagpositibo ang ina nito na sa kanilang pamilya, kung saan nakaranas ito ng hirap ng paghinga. Matapos ang ilang araw ay sumunod naman ang kanyang kapatid na lalaki, nakakaranas din ng pananakit sa katawan at hirap din sa paghinga. Sa panayam nito sa followers ng social media na ugaliing sundin at ipatupad ang minimum health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at maghugas lagi umano ng kamay, ayon kay Ivana. Putok na balita. Putok na balita. Mga idol, tamang oras natin, 46 na minuto na makalipas ang 5:05 ng umaga. Putok na balita. Putok na balita. Samantala mga idol, takuhin naman natin ang mga detalye ng mga putok na balitang pangkalakalan. Idol Balita Pangkalakalan. Mga idol, ang balitang ito ay hatid po sa inyo ng Ocean Grown Farm, spreading happiness through plants, na matatagpuan po dyan sa Wilisito Street, Barangay Dosa, Daita, Camarines Norte. At kasalukuyan po sila ngayon nasa bazaar
sa petsang simula po ng 15 hanggang 20 ng taong kasalukuyan. Kaya sa mga naghahanap po ng mga plantitos at plantitas, yan ka na sa Ocean Corn Plants. Mga idol, sa ating balitang pangkalakalan, nananatili pa ring mahina ang ekonomiya ng bansa dahil sa COVID-19. Ayon sa London-based Oxford Economics, nananatili sa Pilipinas bilang pinakamahina sa 56 na bansa. Tagpa ng ulat na ang kumpara noong Oktubre ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang Pilipinas. Aking ibang bansa ng bansang Egypt at New Zealand itinuturing na hindi mabababa sa Norway kahit na nagkaroon ng mahabang epekto ng COVID-19 pandemic. Isa sa naging direct and indirect contribution ng mga tourist sectors na mayroong 25% gross domestic product sa naturang mga bansa. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 5:48 and the morning. 48 minuto na po makalipas ang ikalima ng umaga mga idol. Samantala mga idol, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balitang pangkalusugan. Idol, balitang pangkalusugan. Mga idol, sa ating balitang pangkalusugan, maaari naman magpaturok ng booster vaccine ang mga breakthrough COVID-19 o mga COVID-19 survivors o fully vaccinated ngunit tinamaan pa rin ng naturang virus. Matatanda ang dati na naghihintay muna ng ilang buwan ang mga mabakunahan ng ilang nagpositibo sa SARS-CoV-2. Sinabi din ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, kapag nawala na ang sintomas at natapos na ang isolation period, ay maaari na itong tumanggap kaagad ng booster shot sa isang Interagency Task Force o ITF resolution. Sino mga tinamaan ng mild coronavirus symptoms, mapa-healthcare worker man o hindi, kinakailangan na itong ma-isolate sa 7 araw mula sa dating 10 araw. Kapag moderate cases naman, 10 araw, habang kapag severe infection naman ay 21 araw mula nang maramdaman ang sintomas. Dagdag pa ni Berhere na mahalaga ang agarang booster shot upang magkaroon muli ng proteksyon laban sa COVID-19, lalo na't hindi na nawawala ang banta ng reinfection. Putok na balita! Putok na balita! Muli isang magandang umaga Pilipinas mga idol, at yan na po ang naging mga detalye ng ating mga putok na balitang pambansa. Sa muli po mga idol, isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Tamang oras natin mga idol, 5:51 in the morning. Meron pa tayong konting oras mga idol. Isang magandang umaga sa lahat po ng mga tagapakinig natin. Ngayon pong ika-18 ng Enero ng 2022. Ilang higit po dito po sa pamilyang Bayan ng Diet, kung po na maagang gumigising ating mga kababayan dyan para po ay maghanap buhay. At siyempre kasabay po niyan ang pagpapatugtog ng kanilang mga radyo dyan. Good morning daw po kay good morning kay kinakapatid Nelly Bernardino. Magandang morning. Ayan And magandang morning naman din po kay Nisor Tado Orinjun. And kay Kuya Jason Buebos. Siram na morning idol. Oras natin mga idol, 5:52 in the morning. 8 minuto na lamang po, sasapit na po ang ika-6 ng umaga. At yan na po mga idol, sige po. At happy birthday po pala sa lahat nagsiselebrate ng birthday ngayon po ngayong January 18.
Maligayang karawan po sa inyong lahat. Ika nga ay mabuhay ka hanggat gusto mo. Sige mga idol, at yan po ang naging kalipunan ng pang-Martes na edisyon ng Patas, Balanse at Putok na Pagbabalita dito po sa Idol Balita. Unang putok na mapapakinggan sa 88.9 ng Bicol Idol FM Diet. Sa ngalan po ng buong pwersa ng News and Current Affairs, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Idol Noli Sale. At sa ngalan naman po ng buong pwersa ng Bicol Idol FM, nakatuwang po natin sa pagpanday ng mga putok na balitang yan. Tapos sa 89.1 Idol FM, Gaspi. Nakatuwang po natin si Idol Reynald Siberliano. At mula naman po sa Sentro Pambalita ng 105.5 ng Idol FM Naga, tuwang naman po natin dyan si Idol Ervin Realuyo. At dito naman po sa 88.9 ng Idol FM, dahil ako naman po ang inyong naging kasama at naging tagapagatid balita. Mula po sa ngalan po ng aming area manager, Idol Ken Cabaltera, sa aming pong station manager, Idol Christopher Cabarle. At sa technical room, nakasama naman po natin dyan si Idol Janelle Asis. At sa control naman po, nakatuwang din natin dyan si Idol Dominador Vargas. Muli po isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Diyos mabalos sa Bicol Idol. Pagising sa umaga, pag-asa ay laging dala. Radyo lagi nang kasama, anumang panahon ay ligaya. Ang bago niyong idol sa tugtugan, impormasyon, balita't kasiyahan. Idol mo at idol ko. Sa Bicol Idol. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw, ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. My station. 88.9 Idol FM Diet. Sa Bicol Idol. Member K